Dahil nga wala nga akong ginagawa mga paps at ito nga at asikasuhin ko nga si Pinky. Dahil nga yung kanyang magneto ay i-repaint ko dahil nga sa makalawang na rin ito. At para maganda naman din tignan yung kanyang magneto, bali nakabili na nga ako kahapon ng mga gagamitin ko. Nilabas ko na nga dyan yung impact wrench at 10mm na T-wrench at yung pangtanggal naman ng magneto. Ito nga kulay gray, yung napili ko na i-spray ko sa magneto ni Pinky. Bumili na nga rin ako ng pangliha dyan na CC1000. Tinatanggal ko na nga dyan yung pan cover ng magneto. At yan na nga mga paps, natanggal ko na yung magneto. Bali lilihain ko na nga yan hanggang sa matanggal nga yung mga kalawang niya mga paps. After that 1,000 years later ay mga paps, ayan na at natapos ko na nga nakuskus. Kahit papano nga ay may mga natanggal din na kalawang dyan mga paps. Kung ibabase ko nga sa 100% mga paps, malamang sa alamang mga 80% lang yung mga natanggal sa kalawang niya mga paps. At ayan na nga mga paps, ibibilad ko na nga ito. Dahil saglit naman din tong mabibilad mga paps dahil napakainit naman. Bali habang binibilad ko nga yung magneto mga paps, nilinisan ko muna tong mga dumirito sa stator. Para maganda naman tignan pag binalik ko na yung mga tinanggal ko. Masarap lang sa pakiramdam mga paps na nakabili tayo ng mga tools na ating gagamitin. Para kahit naman sa mga basic na gagawin dito, kayang-kaya ko na. Saka maraming salamat din sa impluwensya ni YouTube dahil kahit papano, natututo rin ako kung paano mag-alikot ng mga motor. Lahat naman ay kayang matutunan basta pagtsatsagaan mo lang. At ito na nga mga paps yung kinalabasan ng paglilinis ko sa kanyang stator. Luminis naman siya kahit papano. Bale ito na nga paps yung magneto na napinturaan ko na. So hindi ko na napakita mga paps yung pagre-repaint ko. Dahil nakalimutan ko na nga rin mag-video. Nilagyan ko nga pala ng tip dyan sa loob ng magneto niya mga paps. Dahil nga pinunturaan ko din yung loob niyan. Kaya nga pala nilagyan ko ng scotch tape yung loob niya mga paps. Kasi dyan yung makinis niya baka malagyan din ng pintura. Kaya nga ayan nga tinatanggal ko na nga yung scotch tape. So dyan sobrang init pa niyan mga paps dahil kakahango ko lang yan sa initan. Nang matanggal ko na nga dyan yung scotch tape mga paps, ayan na nga nilagay ko na nga at sinulbong ko na.
Bali sinipat-sipat ko nga dyan mga paps kasi nga yung tungkal niya ay nandyan para maisakto sa kanyang tungkal. Nang mailagay ko na nga mga paps, ito nang kinuha ko na nga yung lock niya. Bali unang nilalagay niya muna mga paps ay yung flat washer bago yung nut niya. Bali dyan nga ikinamay ko muna, minekos-mekos ko muna dyan mga paps. At nang medyo okay na nga at medyo nailapat na yung kanyang ay ito na nga, gagamitan ko na nga siya ng impact wrench. Bali size 17mm yung kasukat niyang nut niya mga paps. Pagkatapos ko nga nilagay yung magneto mga paps, sinunod ko naman nilagay itong kanyang magneto pan. Kung napansin nyo nga mga paps, yung kanyang magneto pan kapares ng magneto dahil nga ayan nga dinamay-damay ko na silang lahat. Pati nga rin yung kanyang pan cover mga paps, ganyan na rin yung kulay. Nang mapaigpitan ko na ngayon tatlong tornilyo niyang magneto pan niya, bali sinunod ko naman ang inilagay itong pan cover niya mga paps. So tingnan nyo nga yung kanyang pan cover mga paps, kulay green na rin. Yun lang cover ng yung gold. So inigpitan ko na nga yung tatlong tornilyo dyan mga paps. Bali screwdriver naman dyan yung panghigpit dyan ng mga paps sa cover niya. So ayun na nga mga paps, naikabit ko na. So yon, okay na, goods na. So bye bye.